kung sino ang Diyos, and then we can. Kasi, actually, mga kapatid, yun po ang dilema natin. Kumbaga, yun po ang pagkakaiba. Some are worshiping the Son, some are worshiping the Father, some are worshiping the Father and Son, some are worshiping the Father, Son, and the Holy Spirit. So, dapat ma-identify, sino itong invisible God? Siya ba yung may-ani ng pangalan o siya ba yung binigyan ng pangalan? So, after that, ma-identify natin, and then, we can move on. Kasi, pag aawit ka, sabi ko, praise the Lord. Sino yun? Praise the Son o praise the Father? Pasok dito. Tanong lang ako kung Sa kasanong ba? So, ano ata? Pasok ko sa tatanungin. Hindi ko lang. Diyan na lang. I-clear ko lang kasi napaka-importante kasi yung gadget. Kasi gadget, kailangan natin yung perfect message para makilala natin talaga na yung ama ba at ang anak ay tao, yung anak ay yun ang anak at yung ama ay yung Diyos. Ang tanong ko lang po, kasi sabi din sa Hebrews chapter 1 verse 2, ang Diyos ay nagsasalita sa kanyang anak na tagapagmana. So, ibig sabihin dito ay isa sa tagapagmana. So, itutugan natin yung Revelation chapter 3 verse 21. Sabi nun sa Revelation chapter 3 verse 21, yung overcome, kung sino, sabi niya, kung sino man na magtatagumpay ay uupo doon sa buwan ng ama na binigay sa kanya, nakasama niya. Ngayon, ang tanong ko, kung si Jesus ay yung anak, siya rin yung ama, sino ang nagpamana? Yung anak ba, yung ama? O yung ama, yung pinang-anak? Kasi gusto ko lang maliwanagan, para maliwanag natin ng yung gadget. Kasi pag tinalakay. Wala po doon. Bride ako eh. Ang sabi ko ni Pastor Soto, hindi ko sa tungkol sa gadget. So, ang pwedeng sumagot ko lang, ang unang tanong, kung si Kristo ay magmamana, sino nagbigay ng mana? Yan yung isang tanong, no? At walang ibang magbibigay ng mana, kundi ang amang Diyos. Ngayon, ang tanong pa na aking nasagot, kung si Jesus ba, na anak, siya na rin ba yung ama? Hindi po. May ama siya. No? At ang ama niya, yun din yung ama natin. Kasi nga, kung ang bigating Son, kasi John 3:16, gas-gas na nga yan eh. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him, doon sa begotten Son, should not perish but have an everlasting life. Kung gagawin mo Diyos ang begotten Son, anong mangyari doon sa Diyos na nagbigay sa begotten Son? Diba? Problema yung malaki. Either nagawin mo rin Diyos yung bigatin, gagawin mo rin Diyos yung nagbigay doon sa bigatin Son. Dalawa na Diyos natin, hindi ako papayag ko. No, kasi sabi ng kasulatan, there is only one God, and that's the Father. May sinabi pa si Pablo sa Corinto, and for unto us, there is only one God, and that's the Father. In-identify na talaga yun. Naging specific ka doon, and that's the Father. No? Kaya nga, napakaganda may propeta tayo sa ating panahon. Kasi itong Godhead, tinawag niya na the greatest revelation. Sa lahat ng revelation, ibig sabihin, kung greatest ito, wala nang nalampas na revelation. Talking about the details of Daniel, Melilla Well, Eternity Roll, lahat yan, what happened in the Garden of Eden, anong panahon natin, anong sino propeta natin, lahat yan ay hindi pwedeng lumagpas sa Godhead. Kasi sinabi niya, the greatest revelation is the Godhead. Kaya sa panahon din ni Pedro, tinanong, sino ba ako? Sabi ng mga tao.
sabi na, ikaw daw ay si Jeremiah o si Elias o si Juan Bautista o isa sa mga propeta. No? Kalimutan nyo na yung mga tao sa labas. Kayo nasunod sa akin, hindi ako. No? Kasi kaya tayo sumusunod tayo sa masay. No? Pero mayroon na ba tayong tamang pagkaunawa? No? Sa mensahe kung sino ang ating Diyos. No? Kaya sabi ni Pedro, marahil nagsipuhan si Lucas. Si Lucas kasi may aral din yun eh. Medicine ang natapos noon. No? Si Mateo, BIR yun eh. Kaya tapos na accounting yun. No? Si Mateo, BIR yun eh. Kada, tax collector yun eh. Hindi ka pwede mag-tax collector kung hindi ka BIR. No? Kung may BIR doon sa mga doktor, marahil sabi ni Mateo, bakit napag-aralan mo Lucas sa medicine? Hindi. O baka doon naman sa accounting? Sabi hindi. Sabi ni Pedro, alam ko yan. No? Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sabi ng Panginoon, doon nilang sinabi sa isang tao na walang aral, mangingisda, mapalag ka. Blessed are thou, Simon Barjona. Gusto kong maging blessed. Kaya si Kristo ay anak ng Diyos na buhay. Nung Holy Ghost ba, mediator o siya na ng Father na nasa atin? Nung Holy Ghost. So, parang nasa patay sa Siho, ng Father na yun, nasa bride. So, kaya tinatanong ko kasi sa John 14:26, another comforter yun, nasa 10. So, kaya how to reconcile nung nabanggit niya lang. So, so, kung nung Holy Ghost mediator ba yan o Father na yan na nasa Yung three attributes, ano yun, opisina ng isang Diyos kung paano siya nahayag sa tatlong dispensasyon. So yun ang Father. Kaya si Berlo lang, yung three mas na hindi dapat gawin. Nung pinatch niya yung misinterpretation, sabi niya, huwag niyo i-misinterpret na si Jesus bilang Logos ay isa sa mga persona ng Diyos. O huwag niyo misinterpret na si Jesus na nagkatawang lupa ay another person ng Diyos. There's only one person, not three persons. Yes. Kaya po, so pagdating sa Holy Ghost, it's the Father again, God Himself, o Elohim, ano mang termino dyan, na nandun sa ganung opisina. Sinabi kasi ang kasulatan, kung ang Holy Ghost ay Father lang, ang Holy Ghost kasi siya yung nananahan sa tao, di po ba? O siya yung indwelling factor sa tao. Pero sabi ng Panginoon, if you love me and the Father will love you, bakit na sinabing, and we will come unto you and will take upon with you? Wait, sinabi. Bakit ginamit niya yung salitang way? Kung yun ay Father lang, hindi ba mali yung grammar ng Panginoon? Kung Father lang. Hindi ko ma-get yung thought mo, bro. Bakit yung sinabi, wait? We will come. Kasi walang John 14:23. Holy Ghost. sa tao, except the Holy Ghost. Now, if the Holy Ghost is only the Father, at hindi doon kabilang si Christ, bakit niya sinabing, and we will come unto you, and we will meet up with you? Hindi ko alam. Kailangan lang ay biblical tayo. So kanina, nabanggit sa tungkol sa si Jesus ay tao lang. Brother Bobby, Wala akong ginagawa sa ganon. ay parang lumalabas doon, pagka yung Ama ay Diyos, tapos si Jesus ay Diyos din, anak ng Diyos, dalawa ng Diyos. Hindi ko. Pagka ginawa mo yung anak ay Diyos at yung Ama ay Diyos, dalawang Diyos. Dalawang Diyos. Kaya mayroon tayong isang Diyos ang Ama, yung anak ng Diyos. Anak ng Diyos. Anak ng Diyos. So yung Diyos, yung Diyos ay anak niya ay Anak ng Diyos. anak ng Diyos. Yung anong tawag mo sa anak? Diyos din. Anak ng Diyos. Anak ng Diyos. Pero pagkatulad ng aso, ang anak niya Aso. So yung Diyos, Anak niya ay Diyos din. Sisina ko kasi yung God sa Okay. So paano yung ama ng Diyos, yung anak niya, anak ng Diyos. Pero pag hindi mo sinabing anak ng Diyos, ano siya? Diyos din. Bakit? Sige lang po. Patunayan natin. John chapter 1 verse 1.
the beginning was the Word, Hindi pa reveal. and the Hindi pa Word was nakatago pa. With God. with God, and the Word was, The, you see? God din the siya. beginning pa. Di ba? Simple lang yan eh. Di ba? Paano pa simula siyang salita? Ang salita ay Diyos. Ay, kasama ng Diyos. At ang salita ay, hindi naman sinabi niya ang salita ay anak ng Diyos. Kundi ang salita ay Diyos din. Logos pa yan. Pero Diyos din siya. Di ba? So, and the word was made flesh. Nandun among us. So yun ang ating stand. Ang anak ng Diyos ay Diyos din. Tayo ay mga anak ng Diyos, pero kaya nga, Diyos din tayo. Pero we are not the Almighty God. Oh, yan, amen. So si Jesus Christ, in word, He is not the Almighty God in the dispensation, in the time. Sa panahon na yun, hindi siya pwedeng tawaging Almighty God. Siya ay God din, pero siya ay anak. So simple naman, di ba? So dalawa, isang Almighty God, isang anak ng Diyos na God din. So dalawa, sa panahon na yun. Pero sa panahon na siya ay ibabalik ang fullness of the Godhead, di ba? Sa panahon ng Holy Spirit dispensation, iisa lang ang Ama, at siya ay Holy Spirit din ang tawag sa Kanya. Kaya pag sinabing ang Ama ay merong Holy Spirit dahil siya, ang Spirit ng Diyos, Ama, at Spirit ng Diyos na anak ay isa. Kaya may isa sila. So, si Brother Branham nagsasalita rin na the Son of God, the Father, God the Father, God the Son. Di ba? Meron siyang statement na ganyan. Di ba? Nabasa na ba natin? Paki-focus, Pastor. Merong sinabi niyang God the Father, meron siyang sinabing God the Son. Nabasa mo yan? Brother Benji? Talo lang kami nakabasa? Pero I'm so sure, tama si Brother Branham doon. Kasi in the sonship dispensation, which is not eternal. Tanda natin, sonship dispensation is not eternal. Because there is a beginning of sonship dispensation. There is also an end of sonship dispensation. Kaya tama rin, yung nabasa natin sa John chapter 14, na yung Father, and there is the Father and the Son. Sabi doon sa 2 Corinthians chapter, binasa natin kanina, sabi ko to, yung exact yung scriptures, so John chapter 14, na the Father and the Son is in us. 14:23. We, sabi doon, Will come. we will come into you. Tama yun. Dahil sa dispensation na kung paano ang Son ay active on that time. So sa John 14, Jesus answered unto him, if a man love me, he will keep my words, and my Father will love him, and we will come into him, and make our abode. Totoo yun. In that dispensation sa panahon na yun. Bakit? Sino nagsasalita nun? Si Jesus Christ. In sonship dispensation. Pero hindi na niya masasabi yan ngayon. Kasi wala na siya sa mundo. Hindi na niya pwedeng sabihin dahil ibinigay na sa kanya ang pagkagadhead. Kaya pag sinamba mo ang Diyos ngayon, ang sinasamba mo na yung Ama. Kung naroon man sa kanya ang anak,
ay magkasama na yun, iisa na yun. Diba? Siya ay nagsasalita sa panahon na nasa mundo siya. Kaya pwede niyang sabihin yon ang ama ko. Kaya nga, sinabi niya, at totoo naman talaga, hindi natin pwedeng sabihin, siya rin yung Diyos, ay siya rin yung ama, siya rin yung anak sa panahon niya. Ngayon, dahil nga sa, ang sinasagulan natin yung ama, na yung anak, sabi nga ay magkakaroon ng kapanahunan at mawawala na yung anak, ama na ang sinasagulan natin ngayon. Kaya pag sumamba ka, hindi mo na pwedeng sabihin, I worship you, my Father, not the Son. Hindi mo na kailangan sabihin yung not the Son. Maliwanag na ngayon. So para sa akin, hindi ko na ginugulo yung isip ko. Salamat po. Nakaliwanag niyo po yung... Ano pong gagawin niyo po? But siguro sa next-share ko ay makatulong. So we understand, may na naman isang God ng Diyos, di ba? Yeah. And then out from that God, since yung logos, yung sabi natin, which is yung word. Alam naman natin mga scripture niyan, di ba? Yeah. Then beginning dyan, doon na pinasok ni Brother Branham that God stretched His pen to humanity na. At yun ito na nga yun, nasabi natin Son o si Christ. Now, ang sinasabing Christ dyan ay singular. Diba? Kaya ang sabi, leave the principles and the doctrines of Christ. Yeah. Christ, singular. See? So, dahil nag-move tayo sa Christ. So, kanina, doon kay Pastor na sa kanina, ang tinutukoy ko pong Christology ay hindi yung kay Christ, kundi kay Christ. Nakali po, tayo ay mga Kristo eh. Di ba nasa Biblia yan? Sa Biblia yan. Tayo mga Kristo at ang sabi ko ng Apostol Pablo, ang aking pinangaral sa iyo ay Ebanghelyo ni Kristo na ibig naman sabihin doon, Ebanghelyo ni Paul. Kasi si Paul ay si Kristo. Hindi siya yung son na, ba't alam natin, yung sons and daughters, ang mga Kristo yan. Di ba? Nasa 1 Corinthians, sabi pagkatapos kay Kristo ay yung mga Kristo sa kanyang kabing. Yeah. Nasa Bible yan. So, dapat natin unawain na part talaga tayo sa Godhead. So, nakikita natin, pagkatapos na, ngayon, ito na yung ating time, which is yung drive. So I believe na, tawag dito, ito yung sinasabi sa time ng fatherhood, hindi ko po sinasabi yun ang Diyos, kundi yung fatherhood, the dispensation, and then yung son, sa pag-pay ng Christ, at ito na yung sa time yan hanggang sa ngayon, ay yung sa panahon ng Holy Ghost, dispensation. Hindi ko po tinutukoy yung persona dyan, kundi yung offices. Di ba? Sa office na dati, sa Old Testament, nahayag siya maraming form. The form sa Old Testament, maraming form yun. Then finally, he stretches his sa Son. And then, ang sabi ng Hebrews 6:1, Michelle natin kanina, leave the principles of the doctrines, let's move on sa ating part. Na hindi ibig sabihin pag nag-leave, ay iniwan mo na, kinalimutan mo na, dinideny mo na. Hindi po, ang ibig sabihin ng leave, katulad lang. And therefore, siya naman leave his father. Pwede mo ba iwan tatay nanay mo? Eh, ito nga yung anak nila. Nakuha po, ibig sabihin ng leaving, you step into another form, another stage of life. Pero yung dating stage, ay nasa iyo na. Di ba? Nasa iyo na. So yun, di kami nagkakabunggo ni Pastor Bobby doon. Na tama yan, mga kabalit. So makikita natin na yun po yung only one God. Now, hindi yan God. Hindi yan God. Hindi yan another God. Ito yung God na bumaba at nabihis sa ganito mga form. Habang sa time natin ngayon, ang bride hindi Diyos. Ang Diyos ay nasa bride. Okay. So, magpapasok po natin yan sa what the Holy Ghost was given for. Okay, Jesus said that at the day, you will know that I am in the Father, and the Father is in me. Scripture yun now. And you are, I am in you, and you are in me. Now, if we were going to say this, now remember, it's going to be on the tape. A Christian musician out of Louis told me a while ago,
And he said it's a shame really that these messages like you, so siguro din ako sulay ng baba. So baba ko. Ayan. Sa isang quote na po. Another quote. What God's purpose in sending the Holy Spirit? Okay, now mark that down, John 14. Yun yung question kanina, no? Beginning at 14th verse and reading through the chapter for the basis. God's purpose we find here in sending the Holy Spirit was one purpose, that God Himself might dwell in His church. And that's Christology, and continue His plans through the church, that God was in Christ, continuing His plans through Christ, out of Christ into the church, continuing His work through the church. Now, we know what the Holy Spirit is. We found out last night that it's God. The Holy Spirit is equivalent to God. Okay, no? Now, when we think of God the Father, as Jesus spoke of here, His Father. So, wala nang problema na si Jesus, meron siyang tinuturong Ama. So, wala tayong problema. Meron talaga siyang Ama. Okay, His Father. And God the Son, yung pinanggit kayo ni Pastor Rusty, meron talagang term na gamitin si Father Branham, na God the Son. Dati allergic tayo dyan, pagkasulit kasi yung word dyan eh. His Father, God the Son, as Jesus. At God the Holy Spirit, as what we call it today. So, tatlong God na yan. Is the Lord. It means that there is one God in three offices. Ganun na ka-explain yun. Pagkakas na yun sa tinutukoy, kasi sinasabi niya na hindi yun tatlong Diyos. Sabi niya, bilisan pala. That does mean that there is three individuals in God. It means that there is one God in three offices. Maybe we say it like this. All that God was, He poured into Christ. Binanggit ni Brother Tony kanina. Because He emptied Himself and poured it into Christ. And Christ was the fullness of the Godhead bodily. All that Jehovah was, He poured into Christ. And all that Christ was, He poured into the church. Not into one individual. So hindi lang isang tao ang may Holy Spirit. But the church. Not into one individual, but into the entire body, the physical body of Jesus Christ. Whenever we come together in unity, we have power. All that Christ was is in you, for God was made flesh and dwelt among us. So, gusto ko lang po ipakita rito, yung salita, we will come, ay hindi yung dalawang pagdating ng Ama, na dalawa silang sabay yung dumating, kundi may dispensation ng pagdating. The coming of the Father, the coming of the Son, and now, we are the Father, the Holy Spirit coming. Praise the Lord. So, hindi yung sabay-sabay na datingan. Kaya may salitang above kasi nananatili na sa atin ang Holy Spirit. Okay, for last quote na lang siguro, pakita nyo na po. Hindi ko na i-discuss yung kasunod dyan, pero pakibatin nyo na po. Same lang naman yan same. Pagkakita nyo po yung another quote na, that's the comforter. Isa lang po ang quote ulit, pakita po, the perfect image ka God na. Alam natin na ang Diyos hindi niya ma-express ang kanyang attributes without using the instrumentality of the man. The perfect image. The perfect image of the God-man. Kasi, kumbaga, parang nalilimitan tayo na Holy Spirit lang tayo. Nababaliwala yung ministry ng laman. Yung Diyos sa tao, because God is a 100% spirit, and is also a 100% dwelling man. God and Mordecai had changed from supernatural, the Logos, another dimension, to the vision, and the vision, another dimension, was projected into the image, which the image that's Christ. And the image was smitten, so that the supernatural could take the feeling of death, God's perfect masterpiece. He could not do it in Moses. He could not do it in the prophets. Isaiah was so still, he was so to pieces. He could not do it in the prophets that were stoned. He could not do it because he could not feel it. They was just a portion of him. But in his perfect masterpiece, he was the fullness of the Godhead bodily. He could not only project Moses, he could project his incarnate into his person and take that for the whole human race. God's perfect masterpiece. God so inspired of what they to speak for those in the background who have been before and now. All promises was met in Him. He was the perfection, all types was fulfilled in Him. Our kinsman redeemer.